Reading from Deuteronomy 30:10 hanggang verse 20 sa Contemporary English Version. And I hope this message ay mag-cause, mag-inspire, magbigay ng pressure sa atin na mahalaga to make decision. And ito yung pupuntuhin natin. And ang paggawa ng decision ay hindi pinatatagal yan. Opinion versus decision. Yan ang paksa natin this morning. But you must decide once and for all to worship Him with all your heart and soul and to obey everything in the book of God's law. 11. You know God's law and it isn't impossible to obey them. 12. His commands aren't in heaven, so you can excuse yourselves by saying, how can we obey the Lord's commands? They are in heaven and no one can go up to get them. Then bring them down and explain them to us. 13. And you can say, how can we obey the Lord's commands? They are across the sea, and someone must go across, then bring them back and explain them to us. 14. No, these commands are nearby, and you know them by heart. All you have to do is obey. 15. Today I am giving you a choice. You can choose life and success or death and disaster. Verses 16 to 18. I am commanding you to be loyal to the Lord, to live the way He was told you, and to obey His laws and teachings. You are about to cross the Jordan River and take the land that He is giving you. If you obey Him, you will live and become successful and powerful. On the other hand, you might choose to disobey the Lord and reject Him. So, I'm warning you that if you bow down and worship other gods, you won't have long to live. 19. Now I call the sky and the earth to be witness that I am offering you this choice. Will you choose for the Lord to make you prosperous and give you long life? Or will He put you under a curse and kill you? Choose life. Be completely faithful to the Lord, your God, to love, and do whatever He tells you. The Lord is the only one who can give life, and He will let you live long in the land that He promised to your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. Father, Lord, dalain ko ang mga salitang ito, mga mensahe, mga bagay na magmumutawi sa aking bibig, na pawang mga bagay na nais mo iparinig sa amin. Through your Spirit, isulat mo ito sa aming puso para hindi po ito mabalingwala, mawaglit, makalimutan, at maging part po ng aming life. I pray, Lord, to sanctify its thoughts, its ears, at ang puso, Lord God, upang sa ganun maging ready ito tumanggap ng mga aral, mga turo, mga paalala, mga salita mo. I pray, Lord God, na magkaroon ng masidhing conviction about the importance in obeying and urgently obeying, Lord God. Lord, I pray ng kalayaan sa mga gusto mong palaya. I pray ng pagpapatawad sa humihingi taus-puso ng kapatawaran at gusto magbagong buhay. I pray, Lord God, ng pag-asa sa nawawalang pag-asa. And I pray, Lord, unity sa bawat family, lalo, Lord God, lalong-lalo, Lord God, sa bagay ng pananampalataya. Father, Lord, I pray na magkaroon po namang healing sa nananasa ng kagalingan and even miracle. It is because, tulad ang inawit po namin kanina, by your wounds you are healed, Lord. By your blood we are forgiven. Lord, speak to us, Lord, through your Spirit. Speak to us through your servant, Lord. And I pray for a heart na ready to accept and ready to make decision, na magbibigay glory and honor sa iyo. Itong aking samot dalangin, in Jesus' name, at magsabing amen. Pwede na po kayo mo po.
Ang mensaheng ito ay binigay ng Diyos sa pamagitan ni Moses. As we all know, hindi po nakapasok sa promised land si Moses. At dahil na rin, nainis na rin siya at meron siyang nalabag na utos ng ating Pangdiyos. So ito'y paalala niya sa bayan ng Israel bago sila pumasok sa promised land and bago sila tumawid ng Jordan River. And ang laman ng message ng Diyos sa pamamagitan ng Moses sa bayan ng Israel ay it's about the power of choice, the power of making decision. At ito ang missing sa maraming tao. Yung making decision based sa mga tamang inputs at lalong-lalo na sa salita ng Diyos na nakatala sa Bible na ito yung pinaka-authority. Let's define opinion and let's define decision. Ang ibig sabihin ng opinion is, kasi anong message natin ngayon? Opinion versus decision. Ang opinion is a view or judgment formed about something not necessarily based on fact or knowledge. So ang opinion sa Tagalog ay pwedeng haka, ano pa ba? And ang decision, mga kapatid, ay it is a conclusion or resolution reached after consideration. So when we say decision, may action na yun. But when we speak of opinion, plano lang yon. Nasa isip mo lang yan. Pantaha, tama ba yung Tagalog? Pantaha mo lang yon. Now, sa Bible, pag sinabing decide, it signifies making a firm choice or resolution, often regarding matters of faith, obedience, and moral conduct. Dahil ito yung pinaka-importante sa buhay ng isang nagsasabing mananampalataya ka or Kristiyano ka. So you make decision based about your faith, about obedience, and moral conduct. Hindi pwedeng magkaroon ka lang opinion or opinionated ka. Magaling ka magbigay ng opinion pero walang aksyon, walang decision. Marami yan, lalo sa mga young people, very opinionated sila. Lahat ay may opinion sila. Pero wala naman decision. At yun ang weaknesses ng marami young people. And of course, sa mga adults, meron din ganyan. Now, gusto ko kayo dalhin sa time ni Elijah. Dahil nagkaroon ng frustration si Elijah with regards sa lifestyle ng mga Israelita. They lack the ability to choose. They lack the ability to make decision. Na nakapagtataka at very frustrating, it is because binigay ng Diyos ang kanyang utos sa mga Israelite. Pinili ng Diyos ang bayan niyang Israel as His chosen people. And yet, pagdating sa decision making, double-minded sila. Kung saan dalhin sila ng hangin, doon sila. Walang paninindigan. Yes ngayon, bukas no. No ngayon, bukas yes. So, doon na discourage to the point na talagang lumayo si Elijah. Tumakas na lang siya. And during those time, for 3 years and 6 months, ay walang ulan. And sa ministry ni Prophet Elijah, maraming gilalas na bagay
ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Propetang Elijah. Ang dami mga miracles. Ang dami mga bagay na hindi ordinaryo ang nangyari. Ang isa dong kapatid sa pamamagitan ng kanyang salita o panalangin ay may bumabang apoy mula sa langit para sunugin ang kanyang alay sa ating Diyos. At hindi lamang yan kapatid, sa verse 45 ng 1 King chapter 18, ay mababasa natin doon na at the declaration o sa panalita ni Elijah ay nagkaroon ng ulan. Verse 21 of 1 King 18, at si Elias is Elijah, at si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo manganga-alinlangan sa dalawang isipan? At maraming mga tao ang ganyan, even sa mga churches. Walang decision. Puros opinion. Puros haka. Puros isip lang. Ang sabi niya, kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa Kanya. Kaya reading between lines at kung uunawain natin panalitan just through prophet Elijah, sa gitna, tumatayo sa gitna lang ang isalita. Walang panindigan. Even kay Baal, walang strong panindigan. Ibig sa Diyos, walang sariling panindigan. Walang firm decision. Doon sila sa play safe. Maraming ganyan, even sa churches. Walang strong conviction to stand on the side of God. Ayaw nila maka-offend ng tao. Kaya gumigit na lang sila. Ayaw nila makasakit ng damdamin. Kaya doon lang sila sa gitna. Play safe, play chill, play cool. At ito yung frustration ni Elijah. At ang bayan ay hindi sumagot. Biro mo, may challenge na ang diin na ng panalita. Magdesisyon kayo, ano ba? Kung sa Diyos, sa Diyos. Kung sa mga idolo, sa mga Diyos-Diyosan, doon kayo. Pero biro mo, kapatid, wala man lang umimik. And mind nyo kapatid, ulitin ko, sa kanila binigay ng Diyos ang batas. Both moral and ceremonial laws. Kaya kung inyong sinusubaybayan o binabasa yung schedule natin, daily Bible scripture reading, the other day, hindi ko alam kung anong araw yon, binihisan ko kayo, minahal ko kayo, pero tinalo nyo pang prostitute. Kasi ang prostitute ay nagpapabayad, pero kayo binibigay nyo sarili nyo libre. Kaya may comment ako doon, hindi ko alam kung nabasa nyo. Isang maliwanag ng ehemplo ng pagiging ungrateful ng bayan ng Israel. At dito pinakita uli nila ang pagiging ungrateful nila. Kumbaga, sa Tagalog, walang utang na loob sa Diyos. Walang pagpapasalamat. Walang gratefulness. Biro mo kapatid, ang Lord nangungusap na sa pamangkin ng propeta Elijah, tahimik lang sila. Di ba parang nakakahiya? Parang naalala ko yung sona ni President Marcos, nakakahiya kayo. Sino tinutukoy niya? Mga kongresista lang na andun. Sana nga, maantig damdamin nila. Sa 1 King 18:36, when it was time for the evening sacrifice, nag-umpisa ng umaga to at inabot na ng gabi. Elijah prayed, our Lord, you are the God of Abraham. So turn na ito ni Elijah kasi nagkaroon ng contest dito, ng hamunan. Pinauna niya, kung yung mga hindi nakakalamang ng pangyayari dito, pinauna niya yung mga false prophets, kayo muna maghandog. At kung kaninong handog ang sasagutin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy, yun ang tunay na Diyos.
So nauna yung mga false prophets. So mula umaga hanggang hapon, false prophets. Sabi lang ni Elijah, baka natutulog ang Diyos nyo, baka na namamasyal, baka nagpapahinga. Lakasan nyo pa, sumayaw kayo para mapansin. Lahat ginawa niyo na. To the point, sinusugatan na nilang kanilang sarili. At walang apoy bumaba. Then, pagdating ng gabi, sabi ni Elijah, it's my turn. When it was time for the evening sacrifice, Elijah prayed, Our Lord, you are the God of Abraham, Isaac, and Israel. Now prove that you are the God of this nation, and that I, your servant, have done this at your command. 37, please answer me. Bakit mahalaga yan? So these people will know that you are the Lord God, and that you will turn their hearts back to you. Okay, walang problema sa panalangin na yun, no? Pero my heart and my thoughts dito sa prayer, hindi na kailangan yun eh. Kasi ilang beses na pinakita, pinaramdam ng Diyos na mahal niya ang bayan Israel. Marami ng pagkakataon, pinamalas ang Diyos na siya ang totoong Diyos. Why pray that kind of prayer? So it speaks lamang, kapatid, na ungrateful talaga ang bayan ng Israel. Wala silang utang na loob. Play safe sila, gumigit na sila. Kumbaga, kung saan may pagpapala, doon sila. Kung saan may pagkain, doon sila. Ang tanong ko sa inyo, masakit kaya yon sa part ni Lord o hindi? Kayo nga, try na ilagay nyo sarili nyo sa paan ng ating bang Diyos. Will you appreciate it? Na matapos mo mahalin ang isang tao, still hindi magsaside sa'yo. So the people will know that you are the Lord God and that you will turn their hearts back to you. 38, the Lord immediately sent fire. Ayun, bumaba na. Acknowledging yung prayer ni Elijah na siya talagang ang totoong Diyos. At yung mga Diyos na kung saan nananalangin mga false prophet, hindi yun. Peking Diyos yun. The Lord immediately sent fire and burned, and it burned up the sacrifice, the wood, and the stones. It scorched the ground everywhere around the altar. Kung babasahin nyo, kapatid, naghukay pa ng trench si Elijah doon at binuhusan ng tubig, pati yung hain binuhusan ng tubig para ma-convince yung matitigas sa puso ng Elijah, ng mga Israelite. So just try to imagine, grabe, no? Na kahit basang-basa, nag-apoy pa rin. It scorched the ground everywhere around the altar and dried up every drop of water in the ditch. 39, when the crowd saw what had happened, they all bowed down and shouted, The Lord is God, the Lord is God. Ano kayo? Bakit ganon? Ba't kinakailangan may miracles pa kayo makita? May pagkain pa kayo sa plato makita? May pera sa bulsa nyo bago kayo maniwala, ay totoo, Diyos pala ito talaga. Sakit nun, kapatid. Unawain nyo na mabuti and I pray na magkaroon kayong decision ngayon. Going back sa sinabi ko sa inyo, hindi need yung prayer na ito eh. Kilala nilang Diyos. Pero ang problema, dahil bukiki sila, wala silang imik. Masakit yun. Parang ganito, tatanungin kayo ng preacher dito sa laban, love nyo ba si Lord? Love nyo ba si Lord? Kaya kita nyo, ilang sigaw si Luz kanina. Ilang salita siya. Ano ba sabi niya? May dahil ba magpasalamat tayo? Hindi kaya tayo yung tao noon, yung kausap ni Elijah? Ang tagal ma-impress, ang tagal maniwala. Wala bang ginawa si Lord sa atin? Na hindi tayo makapag-decide? Simple lang tanong ni Luz kanina. The Lord is God, the Lord is God. Verse 40, just then Elijah said, grab the prophets of Baal. Don't let any of them get away. So the people captured the prophets and took them to Kishon River. Elijah killed every one of them.
Again, kinakailan pa bang utusan sila? Actually, hindi na dapat nangyari yung hamunan kung sinong totoong Diyos. Dapat noon pa lang pinagpapatay na nila sila, yung mga false prophet. Dahil pinsala sa bayan nila yun eh. Ang problema, sa gitna sila tumayo. Playing safe. Then 41, Elijah told Ahab, get something to eat and drink. I hear a heavy rain is coming. But his words, fire fell from heaven. At his words came rain after 3 and 6 months. 3 years and 6 months. Sa verse 2 ng 1 King, chapter 19, 2-3, ito na, nagalit yung rain na ng mga false prophet. At pansinin natin, no? It might not be recorded dito, hindi ko mabasa, pero alam natin yun ang nangyari. She sent a message to Elijah, you killed my prophets, now I'm going to kill you. I pray that the gods will punish me even more severely if I don't do it by this time tomorrow. Verse 3, Elijah was afraid. Paano nangyari yun? Ilan hours ago, ang dami niyang kakampi nung nakita nila, buhay ang Diyos nila, bumaba ang papel. Di ba pinagpapatay nila yung mga prophets? Tama ba? Then, babae lang nanakot. Hindi lang si Elijah natakot dito. Pati yung mga Israelite na pumatay ng mga false prophet. Where were they? Di ba kakampi nila ang Lord? Di ba kakampi nila si Elijah? Hindi man lang nila kayang ipaglaban si Elijah? Na tinaya niya ang buhay nila kay Ahab at alam natin, dahil kay Jezebel, ilang namatay. At ang nakakalungkot, maraming ganyan sa mga iba-ibang churches. May matinding persecution, may matinding accusation sa mga leaders, sa pastor. Wala silang, tahimik lang sila. Hindi na kaya ipaglaban ang faith nila. Hindi na kaya ipaglaban leaders nila. Hindi na kaya ipaglaban ang church nila, ang pastor nila. Pero mo, ilan hours lang nangyari. Nagbago na lamang ang isip nila. Kinalimutan lang ipaglaban si Elijah. Di ba so sad yun? It hurts. Verse 3, Elijah was afraid and he got her message, and he ran to the town of Beersheba in Judah. He left his servant there. Verse 14 ng chapter 19 ng 1 King, Elijah answered, Lord God, all-powerful. Ito na, naghihinga na si Elijah. I've always done my best to obey you. But your people have broken their solemn promise to you. They've torn down your altars and killed all your prophets except me. And now, they are even trying to kill me. Biro mo? Grabe. Pati pala si Elijah, papatay nila. God is not interested in your opinion. He is looking for decision, a commitment. Alam niyo, pagka sinabi natin decision, araw-araw ginagawa natin yan. Paggising mo pa lang ng umaga, may decision making na. Magtututbrush ba ako? O hindi? Magkakape ba muna ako? O hindi? Babalik ba ako ng kama? O hindi? Papasok ba ako ngayon? O hindi? Magpapalik ba ako ngayon sa work? O hindi? Maglalaba ba ako ngayon? O hindi? Paggising mo palang umaga, may mga bagay na you must decide. May decision making na. Nandiyan kung anong susuotin mo, nandiyan kung anong kakainin mo, nandiyan yung mga alignment, mga schedules mo. At ilang kayang decision ang gagawin mo araw-araw. At mayroon mga decision na mas matindi kaysa yung decision na ginagawa ng iba. Nandiyan yung decision sa occupation, nandiyan yung decision sa anong kurso kukunin mo, nandiyan yung decision mo, kapatid, about kung sino ang gusto mo pamapangasawa.
Meaning, ang ganitong pangyayari, may mga tao, they choose not to choose. Meron ba kayong kilalang ganyan? Why? Because they hope na ibang tao ang gagawa ng choosing pa sa kanila. Gusto nyo ba yon? They choose not to choose because they wait for others to choose it for them. Then they just follow along. To give you an example, at ako'y nangungusap ngayon sa mga tatay, dahil ang tatay, anumang desisyon niyan, matindi ang epekto niyan. Gawin natin example, si Adam. Binigay ng Diyos ang utos kay Adam, hindi naman kay Eve. Ang sabi ng Pang-Diyos kay Adam, Adam, kainin nyo lahat, pero yung puno sa gitna ng halaman na huwag mo kakainin. Dahil pagka kinain mo ng tiyak, mamamatay ka. Kanino binigay utos? Sa babae ba? O sa lalaki? James. Lalaki. Pero biro mo, a decision, very important, a decision about life and death, a decision na apektado ang mga tao hanggang sa panahon natin ngayon, ilang thousand years ago na yon. Biro mo kapatid, head of the family siya, unang linika, pinabayaan niya ang babae magdesisyon para sa kanya. Gising mga tatay rito. Hindi ko minamalit mga asawa nyo. Mayroong mga importanteng desisyon, lalo na when it means kaligtasan ng family, hindi mo pwedeng paubaya lang sa asawa mo. Hindi pwede ikaw lang ang magsunod-sunuran. And worse, kung anak mo nagde-decide para sa'yo. Daddy, hindi kami magsisimba ngayon. Sige, okay lang. At dahil nilayaan ng tatay na si Adan ang mag-decide ang asawa niya si Eva, apektado ba tayo? Apektado tayo. Dahil sa weakness ng amalang tahanan, wasak ang family nila. Di ba? Pinatay ng kapatid na si Cain, si Abel. Kaya paalala na rin ito sa kabataan ng mga babae, tiyakin nyo kung sinong aasawahin nyo, matindi yan sa pananampalataya at tamang pananampalataya. Dahil kung hindi, kawawa ang pamilya nyo. Amen ba? Agree ba kayo dyan? Agree ba yon? Agree ba kayo? Nakita nyo kapatid? So alam ba ni Adan na mali yung desisyon ni Eva? Alam niya yon. Kasi sa kanya binigay yung utos. Ang problema, opinion niya eh. Laman utak lang eh. And he didn't make a decision, important decision. Kawawa naman tayo. Dahil sa isang mahina na ama ng tahanan na si Adan, damay tayo ngayon. Some people can decide to save their life. What is as important as the choice itself is the priority of the choice. Walang problema, may mga bagay, pwede, babae mag-decide pag sa tahanan, no, sa pamilya, asawa. Tulad kung anong kakainin, anong bibilin, pwede na yung babae. Pero pagdating, usapang kaligtasang kapatid, usapang church, usapang Diyos, amalang tahanan, firm dapat yan. Amen? Sang-ayon ba mga tatay rito? Lalakas ang amen nyo, parang totoo ah. Ano kayo mararamdaman nyo kapatid? For example, ay mahilig sa basketball dito.
Ayun, no, may laban lang ulit tayo, no? Nakabuo na ng 12 team. Tapos ikaw nabalitaan ka na sa reserve ka lang. Tapos yung ika-12 men nila, sasabihin ng Coach Cone, hindi pala ako pwede, maglalaro ako sa Japan. Tapos ikaw, reserva, bigla kang kinuha. Parang masaya, pero sa totoo ba, masaya ba yon? Sabi ni Jason, hindi. Totoo naman yan eh. Papayag ka pang replacement ka lang. Hindi ka kasama doon sa original na 12 men. Di ba masakit yun? Okay, may birthday, may kasalan nangyari, kapatid. Best friend mo, ikakasal. Nabigay na lahat ng invitation card. Hindi ka nakatanggap. Then suddenly may tumawag, ay Marge, attend ka ng kasal. Kasi isa, hindi pala available. Sayang din naman. Pupunta ka ba nun? Best friend ka. Dapat priority ka sa invitation card. Tapos porket may umatras, doon ka lang tinawagan. Alright ba yun? Di ba masakit? It hurts. Alam nyo, marami sa ating ganyan. Si Lord, saka na lang si Lord. Unahin mo lang si Bombay, kung ano, bago, pray kay Lord. Even sa kagalingan, umahin si Dr. Gantog, bago si Lord. Matutuwa ba si Lord nun? Parati huli siya, lalapitan. Kayo na, kapatid. Why? It is because hindi tayo nagde-decide to stick firm kay Lord kahit anong mangyari. Marami sa atin may opinion na tama ito. Pero walang kwenta yung opinion mo eh. Ang importante, desisyon. Parang yung awit, no? Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Gusto kong gumoy. Gusto niya lang opinion niya, pero walang decision. May epekto ba ang opinion sa iyo? Not until maging decision yon? Good or bad? Di ba? Wala. Ang importante, kapatid, lalo kung meron man sa inyo dito, gusto may mabago na sa family, hindi mahalaga yung opinion mo. Ang mahalaga, yung decision na ginagawa mo. Mali ito, mali ito, mali ito. Mali itong pagsasama ito, mali itong ginagawa ko. Okay, maganda yung opinion mo, pero walang dating yan not until maging desisyon. Now, merong 5 love languages ang Diyos na importante magkaroon tayong strong decision dyan. Hindi lang opinion. Una yung charity. Pag sinabi natin charity, it's about giving. It's about generosity. So anong opinion mo dyan? Dito sa church, tinetrain namin kayo na bukas ang palad. Dito sa church, tinetrain namin kayo na hindi lang kayo magbigay, but maging extravagantly generous tayo. Dito, tinuturuan kayo, mula bata pa lang dyan sa baba, tinuturuan mga bata natin magbigay faithfully sa tithes and offering. Kasi alam natin, utos ni Lord yan. Sabi ng Pang-Diyos, pagka hindi mo binibigyan, ninanakawan mo ang Diyos. Maraming tao, alam nila na tama yan. Pero not until nagdi-decide ka, opinion mo lang yan. Walang dating sa'yo yan. You must make decision. Anong decision mo about charity, about giving? Kahit alam mo na tamang magbigay, not until nagbibigay ka. Kapatid, hindi matutuwa ang Diyos sa'yo. Kasi opinion mo lang, lamang isip mo lang yan eh. About faith din. Mamaya expound ko further ito. Ano bang tanggap mo sa tinuturo ng TSCCFI?
na turo ng mga disipulo ng ating Pangdiyos? Firm ka ba sa conviction na itong tinanggap natin pananampalataya, baptized in the name of Jesus Christ, naniniwala tayo sa baptism of Holy Spirit, naniniwala tayo sa holiness, naniniwala tayo sa tamang pagbibigay? May paninindigan ka ba dyan? Handa mo bang ipaglaban? Kapatid, love ko kayo. Na marami akong sasabihin mamaya. Lalo about faith. Kasi marami sa ating dito, kapatid, parang yung pinanggalingan lang natin. Na pagkadadang ka ng simbahan, magsa-sign of the cross ka lang, papasok ka sa simbahan, sasawsaw ka ng tubig, okay na. Pero tamang tinanggap natin Brother Julio. Tinanggap ko yan sa Saudi. Sinishare namin sa inyo yan. Turo ng disipulo yan. At ang sabi ng Bible, ang sino man magturo, liban sa tinuro ng apostoles ni Lord, kahit siya pa yung anghel, susumpain yan. Ang tanong ko sa inyo, may paninindigan ka ba sa faith ng tinanggap mo? Kamusta ang mga tao na sa paligid mo? Kung talagang kapatid, alam mong totoo tinanggap mo, kamusta ang tingin mo sa mga tao na hindi tumatanggap ng faith mo? Walang epekto yung opinion mo na tamang tinanggap natin. May urgency ka ba na ibigay yan sa iba? Kamusta kapatid? Ang decision mo about humility, submission, marunong tumanggap ng paalala, ng rebuke, ng correction. Kamusta kapatid? Ang decision mo about sacrifice and about praise. Marami pa rin na sa atin na relate sa praise and worship. Hindi mo man naintindihan, mahalaga yan kay Lord. O opinion mo lang, alam mo mahalaga, wala ka namang ginagawa. So Deuteronomy 30 verse 10, but you must decide once and for all. Kapatid, ang liwanag na sinabi ng Panginoon dito through Prophet Elijah, decide once and for all to worship Him with all your heart and soul and to obey everything in the book of God's law. May challenge ako dito, kasama ka ba sa na-move but never change? Maraming ganyan kapatid, after Sunday, wow, nakaka-bless ang awit, wow, nakaka-bless ang turo, wow, nakaka-bless ang Bible study namin, wow, nakaka-bless ang preaching. Na-move ka lang kung walang nabago, kung wala kang decision, ay aayusin ko to, ito pala yung preaching Susunod na ako, ay magpapabaptize ako sa tubig sa pangalan ng Jesus Christ, ito pala yung sinabi ng Bible. Kahit kapatid, naniniwala ka, not until meron kang action, decision, matiling laman utak lang yan, opinion. Parang nangyayari ngayon kapatid sa mga kabataan, alam nila importanteng edukasyon. Gusto ko lang magbago, gusto ko magpagtapos. Ang tanong ko, anong action mo? Nag-aaral ka ba mabuti? O napupuyat ka sa ML? Gusto mo talaga may babago sa buhay mo? Then make decision. Make decision. Alam nyo, yung boss ni Lee Tripina, kinuwento sa amin na Tripina the other day, nag-collapse. Kinakalandalin sa hospital. Pero yung pagka-collapse niya, hindi ito resulta lang ML. Kasi marami talaga nako-collapse at nasisirang kalusugan dahil halos wala ng tulog. Pati pag-aaral nasisira. Pati relasyon nila sa family nasisira. Ano ba yung larong yung sa online? Yung sugal? Ano ba yun? Dalawa na yung na pinatay dahil doon sa sugal na yon. Isang kongresista ngayon kapatid, medyo sama na ng tingin sa kanya. Mismo sa loob ng Congress, nanonood ng
online sabong. Pero social, bobotohin pa rin niya ng marami dahil may ayuda. Kahit alam na natin, maraming ginagawa yung mga politiko na hindi maganda. Mananalo uli mga yan. So sad. So my point do sa boss ni Tripina, nag-collapse dahil si Tripina nga mag-start mag-work yan, 1:00, 2:00. Pagising na ako, patulog pa lang siya, 6:00. Sabi ko, Tripina, not until ikaw mag-discipline ng work mo at hindi work ang kukontrol sa'yo, baka sunod, ikaw na. Kasi halos 2 lang siyang tumatrabaho Tapos nadagdagan pa yata yung work niya. Si may nag-resign. Yung iba kapatid, masisira ang buhay mo dahil sa walang kakwenta-kwentang bagay. Bilang online sugal, ML. At alam nila na bad yun, pero walang decision. Palagay mo, Jason. Marami kang opinions on everything, but katiting lang ang commitment. Galing, no? Opinionated, pero walang commitment. Ano ka? Anong mararating mo? Kahit matalino ka, marami ka opinion, kung wala kang commitment, walang mangyayari sa'yo. Alam nyo, ang ating Pangdiyos, yung nagkasala si Adan at si Eva, dahil pangungonsinti na rin ang ama ng tahanan sa kanyang asawa. Na ang asawa niya, yung mga importante desisyon, hinayaan niya asawang babae ang mag-make ng desisyon. And because pumasok ang sin na separate ang tao sa Diyos, ang unang pamilya na wasak dahil sa pangingialam ng asawang babae sa decision making pagdating sa spiritual. Listen, mga ama ng tahanan. Listen, mga nanay. At doon pala sa verse 15 ng chapter 10 Genesis, nagpasya na ang Diyos. Sasagipin ko sila. Sasagipin ko sila. Kaya kung ating babalik ang Isaiah 7:14 and Isaiah 9:6, nandun ang pangako ng Diyos na magkakatawang tao at siya ay yung Ama natin. Siya yung Diyos natin. At ang pangalan niya ay Emmanuel, o ang Diyos na sumasa atin. At nung isinilang siya, kapatid, sa sabsabang kasamang mga hayop, hindi natapos doon ang commitment niya. Hindi porkat tinupad niya ang kanyang pangako na siya magkakatawang tao, ay tinuldukan niya na yung kapatid. Ganun ang decision making hanggang sa end. Huwag kang bibitaw. Mula sa sabsaban na kung saan siya isinilang, pinagpatuloy ni Jesus Christ ang kanyang commitment. Dahil decision niya yon. Ginawa niyang decision na yon na ililigtas niya tayo. Hanggang sa umabot sa cross. And it was God's greatest love language to His people. And that is sacrifice. Kasi John 3:16, sinabi niyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Yan mga kapatid, ikaw ba, hanggang saan mo kayang mag-commit? O hanggang ngayon, lamang utak pa lamang ang gusto mong pagbabago. So hanging between heaven and earth, He provided the greatest sacrifice ever given, Himself. It was not His opinion that saved us. It is His blood. Karapat-dapat ba siya? No. He was blameless, innocent, and in turn, we brutalized and mocked Him and left Him to die alone. Kaya sa ating lahat, the most important choice that you and I will ever make is choosing between life and death. Deuteronomy 30 verse 15 and 20,
Today, I am giving you a choice. You can choose life and success or death and disaster. 20, be completely faithful to the Lord your God. Love Him and do whatever He tells you. The Lord is the only one who can give life. Wala nang iba. He is the only one, our Lord Jesus Christ, who can give us life. And He will let you live a long life in the land that He promised to your ancestor, Abraham, Isaac, and Jacob. Lahat ng uri na desisyon we make in life is based upon this decision. Choosing life means choosing to worship and obey God. Choosing death means rejecting God and spending eternity in hell. I urge everyone, malalo maging attentive. Patapos na tayo. 3 common mistakes to avoid. Number 1, choosing not to choose. At yun ang ginawa ni Adam. Balikan natin si David. After nagkasala siya kay Bathsheba, kasala siya ng adultery, nagkasala siya ng murder dahil pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba para pagtagpan ng kanyang kasalanan, dumating na hatol ni Lord. Tandaan niyo, may consequences ang sin. At alam niyo, apektuhan ang kanyang family. Listen, bago may maapektuhan sa mga family natin. Ako naniniwala, marami na nangyari yan. Dahil kasalanan ng tatay, kasalanan ng nanay, dami na apektuhan sa family. Tingnan natin kung anong ginawa ni David. Si Amon, renate niya. Anak ito, no? Parang mga anak ni David to. Si Amon, renate niya ang kanyang half-sister, si Tamar. May ginawa ba si David? Walang decision making. May opinion ba si David na mali yung ginawa ng kanyang anak sa kanyang renate na kanyang anak din? Of course. Alam ni David yun. Pero wala siyang decision making. Hinayaan niya lang. Come on mga tatay, come on mga magulang, come on mga leaders. Mga ayaw maka-offend, ayaw makasakit ang damdamin. Anong hinintay mo? May mangyari? Si Absalom, kapatid ni Tamar, yung babae na rinape ng kanyang kapatid si Amon, pinatay niya. Bakit? Napil ni Absalom, walang ginawa si David. Kalang tatay. Walang aksyon. Natapos ba ron? No. Nagrebelde si Absalom. Nagkudeta siya. Anong nang resulta? Patay si Absalom. Nangyari ito dahil merong isang ama ng tahanan. Hindi gumawa ng desisyon. Mahina. Kaya ba natin mangyari sa family natin yun? Away-away mga kakapatid. Datang anak natin, wasak ang buhay, kung sino-sino lang pinakasalan. Gusto ba natin mangyari yon? Dahil tayo mga magulang, ayaw natin makasakit ng damdamin. Mahina tayo sa decision making. Choosing not to choose creates a possibility of making bad choices. Choosing not to choose is the wrong choice. Number 2, choosing to procrastinate. Anong ibig sabihin procrastinate? Delay or postpone action, of doing something. Parati natin pinabubukas. Delaying. May istorya rito sa Acts chapter 24 nung nag-share ng Word of God si Paul kay Felix. Nung narinig kapatid ni Felix yung message si Paul, yung conversion niya,
nanginig siya. Talaga nandun na eh. Decision na lang ang gagawin ni Felix. Sige, tatanggapin ko si Jesus Christ bilang aking tagapagligtas, magpapabautismo na rin ako. Nandun na kapatid, naramdaman niya na. At si Felix at that time, siya ang governor. Kaya walang decision. Feelings lang, opinion lang, na tama sinasabi ni Paul. Walang decision. Alam niyo ba kung ano nangyari? Pinalitan si Felix, tinanggal siya as a governor. Wala decision eh, mahina eh. Hard decisions do not go away. Important decisions do not resolve themselves. Putting off until tomorrow what should be decided today is not a good way to handle life issues. Come on, mga leaders dito. Mga parents na rito, mga future leaders, mga kabataan. Number 3, patapos na ako. Choosing to listen to ang ungodly advice. Yung sulat ni Paul sa Church of Corinthians, ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15:33, Contemporary English Version, don't fool yourselves. Bad friends will destroy you. Come on. Gusto nyo ba talaga magbagong buhay? Gusto nyo, young people, sa ating lahat dito, gusto nyo ba talagang may mabago sa family mo? Then, make a decision, layuan mo yung mga bad influence. Alam mo, masama ang alak, ang pag-inom, ang sigarilyo. Tapos hindi mo pa ba iiwasan yung mga dati mong katropa? Dangay kami. Wala naman pakisama, isa lang. Alam naman natin, gano'n mangyari, di ba, Jason? Nagbago ka na. Kapatid, meron kang gustong mangyaring maganda sa buhay mo, iwas ka na sa bad influence. Huwag ka na doon sa mga computer shop na tinatambayan mo dati at matutokso ka na naman mag-ML, magsugal, mag-cutting classes. Iwas na. Mag-decide ka. Hindi pa pwedeng opinion mo lang yan. Mali ito. Magagalit si mama, daddy. Masisiya pag-aaral. Not until you make decision. Yung mga opinion mo na mali yun, ganun lang yun. Tama ba? Walang mababago. You have to make decision. We make the right choices when we seek out godly counsel. At may magandang payo si Solomon sa Proverbs 15:22 sa Amplified Bible Version. Without consultation and wise advice, plans are frustrated, but with many counselors, they are established and succeed. Mga loves, ang mahal ko, members ng TSFI, mga kabataan, future leaders kayo. Mula sa inyo, maaaring siyang papalit sa akin dito. Mula sa inyo, may kayong papalit sa mga leaders. Mula sa inyo, magiging musicians kayo rito. Saan pa ba manggagaling? Kukuha pa ba kami sa labas? Dahil nandito na sa loob. Heart to heart, gusto ko kayong kausapin. Make decision. Make a commitment. I don't need your opinion. Walang naliligtas ang opinion. Kahit maganda pa yung opinion mo. Walang buhay mababago kahit maganda yung opinion mo. At wag mo patatagalin. Going back sa faith. Kasi I think ito yung nagiging problem ng marami. They believe tama yung tinanggap natin. We were baptized in the name of Jesus Christ. Tumanggap tayong Holy Ghost. We're fully convinced na importante yung pagbibigay ng tithes and offering. But I don't need your opinion. We need commitment. About faith,
Gaano ba katibay ang paninindigan mo sa panampalatayang tinanggap natin? Tama ba? Tama. Kasi tinuturo natin turo ng mga apostoles. Let's talk about politics muna. At yun nangyayari ngayon. Maring for 2 weeks, 3 weeks, pag-uusapan yan, yun nangyari. Mga korupsyon sa loob ng gobyerno, mga politiko, Congress, Senado, mayors. Yun ang issue ngayon. Yun ang hot pandesal ngayon. Pero I'm not sure kung may mangyayari dyan. Ang dami nagsasabi na pinakamagandang pagkikitaan ng mga politiko ay yung desilting. Alam niyo yung desilting, inaalis sa mga lupa sa ilog. Grabe daw corruption dyan kasi hindi kaya i-audit yan. Kaya mo ba sukatin kung ilang lupa inalis? At pagka umulan, babalik na naman yan. Ang isa pa na pinakamalaking pagkikita ng korupsyon, hindi to sabi-sabi. Yung drainage. Kasi sino mag-check? Sino papasok sa imburnal para i-check kung ayos yung gawa? At tuloy-tuloy yung daloy ng tubig. Walang pupunta sa ilalim diyan para mag-check. Ang engineer, yung mag-a-approve, okay na tong project na to, pupunta ba siya sa ilalim? Susukatin niya ba yung lupang natanggal sa ilog? Kaya nandyan na yung mga lokohan. Contractor, yung politiko rin, sila rin, sa kanya rin bibili ng materyales. Kayong kumakalat na kapatid, 40% ang kinikita. Kaya nagsasuffer ang tao. Binabaha tayo. Kung may kotse ka, ang hirap magpa-repair pag binaha. Yung mga politiko na yan, mga kumita. Kaya naman yung palitan kaagad yan dahil ang pera nila galing sa mga taxpayer eh. Wala skala yun. Problema. Sila pa rin iboboto natin. Kahit nag-suffer na tayo sa baha. Sila kaya na lang, pagka may bagyo, kaya na lang lumipat sa ibang lugar o kaya na bumili ng bahay sa ibang lugar na naman. Marami silang pera kasi galing sa tax eh. Ang problema kapatid, yun uli ang bobotohin natin dahil may natanggap tayo ayuda. Pasak, di ba? Alam na lang, may opinion tayo, mali ito ah. Eh pag kami natanggap tayong ayuda, wala na. Wala tayong decision making. Hindi na. Dapat mapalitan na itong congressman na ito, mapalitan itong mayor to. Tingnan nyo kung sino yung dumadaan dito. Ako, awang-awa ka, 2 years ko na pinagpipray, araw, Lord. Awa ka naman. Gumawa silang drainage, ang dali naman masira. Sino dumadaan dyan? Kaya ang bagal ng daloy ng traffic dyan. Kasi pagdating na doon sa mga drainage, dahan-dahan eh. Dami na rin na disgrasya dyan. Kaya alam niyo ang prayer ko, Lord, ganun uli mangyayari, Lord eh, bago mag-eleksyon. Tiyak, maboboto na naman yan, mga korap, mga mandaraya, mandoloko, mga babaero, mga bakla, mga tomboy. True story to. Yung kumpare ko, ninong ni Tripina yata yung si Jose Pasis. Yan, kilala dito yan, mga Pasis. Buhay pa siya. Naging vice mayor siya ng Zambales. Comelec nag-approach sa amin. Gusto mo maging mayor, ito babayaran mo. Gusto mo maging vice mayor, ito babayaran. May presyo ang bawat posisyon. Totoo yung kapatid. Itong huling eleksyon, biglang magugulat ka. Nanalo yun. Ba't pumasok yun? May presyo eh. Kaya pray ko, Lord, ikaw na ang mag-alis sa ala. Bring judgment swiftly and severely, even sa mga Comelec na nandadaya. Tapon may kakwentuhan, lumapit sa akin, nakipagkwentuhan. Isa sa pinakamayayaman dyan sa Adeline, marami silang apartment.
Parang hindi ko alam kung ex-official silang pulis o military. Burukat pa rin. Po. Yung kwentuhan namin. Nakakainis na. Grabe. Alam mo, pinakinggan ko yung ni President Mar, sabi niya, yung kakwentuhan ko hapon, sabi ng presidente, nakakahiya kayo. Kasi sila rin nagpalakpakan, nagtayuan pa. Malungkot kapatid, we don't make decision. Alam natin may malang nangyayari, iboboto pa rin natin. Kasi may ayuda tayo na tanggap o tulong. Alam natin kapatid, love ko kayo, sasabihin ko ito. Mali ang nagsasama na hindi kasal. Anong gagawin mo? Anong decision mo? Kapatid, tama ang faith na tinuturo natin dito, tamang aral. Pero how convicted are you? Ilan pang pamilya ang gusto mo mawasak bago ka mag-share ng Word of God? Ilan pang lalaki maging bakla dahil ayaw mo magpaalala, ayaw mo makasakit ang damdamin. Ilan pang babae maging tomboy dahil malabnaw ang hawak mo sa palampalataya. Ayaw mo maka-offend. Ilan pang tao gusto mong mamatay. May maiiwan mga bata na ikaw nakakalam ng truth. Malabnaw ka. Mag-share ng Word of God. Then iiyak na naman tayo. Mag-i-emote na naman tayo. Ang problema, kapatid, kung yan ay nakikita ng pamilya mo, na you're only reacting sa nangyari, lalabas, maring anak mo maging mahina sa emotions. May mga tao, kapatid, parang ganito eh. Kung gusto niyang masaya, oy, lahat kayo masaya ako. Kung siya naman malungkot, oy, malungkot ako, dapat malungkot kayo lahat. Damay-damay. Anong klase yan, kapatid? People are dying. May nasisirang pamilya. Then yung mga nakakaalam ng katotohanan. Walang tapang na i-share ang Word of God. Kailan ka magde-decide. Nung nabasa ko itong verse na to, yung prayer focus today, sinend ko agad kay Juday. Juday, sama mo ito. Alam niyo kung anong sinabi rito sa Romans 13:11? Yan ang focus natin today. Yan ang laman ng devotion ni Juday. Do this knowing that this is a critical time. It is already the hour for you to awaken from your sleep. Yung pagiging malagdaw mo, pagiging malimig mo. And it hurts. And I feel kung ito'y nararamdaman Diyos, para bang tayo nagdidikta kung kailan natin isi-share ang Word of God. Lord, pagpapasting ko muna sila, Lord. Lord, pagpe-pray. Kapatid, ang daming beses mo na pinag-prayan, ang daming beses mo na pinag-fasting, kailan ka kikilos, kailan ka magde-decide. Alam mo, importante ang bautismo ng tubig, hanggang kailan mo ipopostpone yan. Alam mo, importante ang pag-aasawa, hanggang kailan mo ipopostpone yan. Kailan ka magde-decide. Do this knowing that this is a critical time. It is already the hour for you to awaken from your sleep of spiritual complacency. Parang walang mamamatay na tao. Parang walang meron ako, si Luz yata kahapon, minessage ko si Luz, pero marami yata nabasa. Sabi ko, Luz, not only we become bold and fearless, dapat may urgency. Why? Dahil ang kaaway, nagmamadali yan mangwasak ng pamilya. Tapos ikaw, sasabi mo, pagpe-pray ko pa, pastor, pagpapasting ko, pastor, ilang prayer, ilang fasting pa ba yan?
decision ang kailangan. Ilang kamatayan pa bang hihintay mo dahil iiyak ka na naman, malulungkot ka naman, at gusto mo lahat malungkot? Gising. Yan ang sabi ng Scripture. Do this knowing that this is a critical time. It is already the hour for you to awaken from your sleep of spiritual complacency. Alam niyo mo complacency? Parang manhid. Ang problema, nasa iyo ang truth. Walang pakialam. For our salvation is nearer to us than when we first believed in Christ. Sa ating lahat, please don't choose God last. Dahil may sinabi sa Bible that day will come and every knee shall bow down and every tongue shall confess. Darating ang kapatid, I hope hindi pa late sa'yo, dearest ama ng tahanan, dearest leader. At that time, kapatid, pagka dumating na yan, no good na kung ano man decision mo. Di ba, pinatayo ko sino ba yun? Bunsong babae ni ano rito, ni Alex. Sabi ko nga, magkisap mata ka. At habang nagkikisap mata ka, sabi mo, Lord, I'm sorry, magpapabaptize na ako. Kahit I'm sorry na lang, ano mas mabilis? I'm sorry o kisap mata? Please forgive me, ano mas mabilis? Kisap mata. It's too late. Tapos pag may nangyari, iiyakan mo na naman. Wake up. Dapat sa atin, kumpirmito, kapatid. Importante, alam natin, mahalagang pagdalo sa gawain, mahalaga pagbibigay ng tithes and offering. Listen, kapatid, sa mga hindi committed dyan. Masakit kaya kay Lord na pagka dumadating ang time na may emergency, kapatid, doon ka lang lagi sa pagbibigay kay faithful, then merong gagawin magandang Panginoon sa'yo, pagkikimang-pray mo, pagka okay na lahat, balik ka naman sa pag-committed mo, balik ka naman sa unfaithful mo sa game. Kasi sa palagay mo kaya matutuwa ang Diyos sa'yo. Kailan ka magkakaroon ng decision, kaya ano mangyari, good or bad, dapat faithful ako sa giving. Ang problema sa marami dapat sa ating firm tayo, kapatid, not only on opinion, decision, ang baklap. No way yan makapasok sa kaharian ng Lord. Ang tomboy, no way pumapasok sa kaharian ng Lord. Ang hindi kasal, no way yan papasok sa kaharian ni Lord. Sa matan Diyos, pangangalo niya yan. Hanggang kailan, kapatid, maging strong tayo dyan. Hindi pwede, kapatid, na, ayoko maka-offend, hindi ko sasabihan yan. Gusto mo bang mamamatay? Tandaan mo, privilege ang lahat makarinig ng Word of God. Dapat firm sa decision mo to share the Word of God. Ang pag-response nila, wala na sa'yo yan. Pero yung pag-share ng Word of God, dapat kumbinsido ka dyan, importante marinig nila yan. Can you say amen? Hindi pwede opinion mo lang yan. Kaya inis Elijah, hanggang kailan kayo maging dalawang akala? Tapos biro mo, serve God, save Baal, wala man silang imik. Maraming mga leaders ganyan, kapatid. Tapos kung may mangyayari, iyak na naman. Ano ba? Gusto mo maging weak emotionally ang pamilya mo? Kasi ikaw ganyan. Please don't choose God last. Darating ang time, Kristiyano ka man o hindi, sumunod ka man o hindi, luluhod ka kay Lord. At sa ibang luluhod dyan, huli na ang lahat. Why? Dahil may mahinang amalang tahanan tayo. Yes, pag dumating ang time, kasabay mo luluhod, asawa mo, anak mo. Pero meron dyan sa anak mo, sa maaaring asawa mo, hindi makapasok ka rin, Lord, dahil mahina kang amalang tahanan. Mahina kang leaders. Mahina ka. Yes, matatag ang faith mo kay Lord, pero mahina ka i-share sa iba. Tahimik ka.
People are dying. Maraming mapapahamak. Ang dami nasisira sa ML. Kailan mo sasabihin sa kakilala mo, mali yan. Focus tayo sa pag-aaral. Kailan mo sasabihin sa classmate mo, sinishare mo word God, mali yan. Season ng pag-aaral, huwag muna tayo magkaroon ng jowa. Nanghihingi ka pa nga baon sa magulang mo. Mas mamimigay ka. Pinaghirapan ng magulang mo. Focus sa pag-aaral. Kapatid, ito yung problema marami. Ganda ng laman ng utak, pero walang decision making. Gaganda mo opinion, pero ayaw mag-decide. Just God now, come on. Be firm sa faith. Huwag mong hintay may mangyayari namang masama sa loob ng pamilya mo o mga taong close sa'yo. Tapos iiyakan mo lang, wala ka namang ginagawa. Judgment will come, kapatid. Aminin natin yan. Pag hindi sila tumanggap kay Lord, hindi sila isisilan sa kaharian ni Lord, hindi na baptismo sa Panginoon, pupunta sila sa impyerno. Tama ba o mali? So, anong gagawin mo? Dapat may urgency. May urgency. Love ko kayo. Bagong buhay tayo, kapatid. At huwag lang sa isip, gawin nating aksyon. Tumayo tayong lahat.